For all occasion po muli na pizza, pero syempre po low carb version po. Walang all-purpose flour, walang harina o ano pa man po. Lahat po ng ingredients ay pasok pa rin sa atin sa food guide po natin. So una magpapakulo po tayo ng tubig, nilagyan ko po ng pamintang buo, tapos yung ating chicken breast. Asin din po then pagkakulo palamigin natin. Ito po yung gagamitin natin instead of spinach. Yan, kangkong, binabad ko po sa tubig na may asin para mas malinis. Yan, pero mas okay kung meron pong spinach. Then, hugasan lang po nating maigi po sa running water. Ganyan po ginagawa ko sa mga green leafy vegetable, binababad ko po muna po. Then, yung ating chicken, nahimay na po namin. Mga 1 kilo po ito pero tansya-tansya po yung ginawa ko po dito. Depende kasi sa dami ng chicken breast nyo po. So nilagyan ko po ng 1 cup na mozzarella cheese. Ilalagay ko na lamang po sa comment section yung mga approved sa atin, keto approved. Yan, white pepper po, 1 teaspoon. Himalayan salt, pag wala po rock salt, pwede rin naman. 1/2 tablespoon po ng salt. Konting asin lang nilagay ko, kalahati. 1/2 tablespoon. Then Italian seasoning kasi yung mga cheese po ay meron na po siyang lasa. Then yung ating kangkong pinakuluan ko po sa pinagpakuluan na manok. So, di ba po? Para may lasa na rin po yung ating kangkong at atin na pong itabi. Then ito na po yung ating chicken breast. Nilagyan po natin ng 1/2 cup po ng almond flour. 5 to 6 po na piraso na egg. Mga medium size po nilagay ko po dito. Then, i-mix po natin. So, itong mga ingredients po na nilagay ko, yung mga sukat, ay depende po sa dami ng chicken breast na gagawin nyo po. So, mga idea lang po ito, suggestion, pero kayo na rin po bahala po na magtimpla. Then, naglagay po ako ng nutritional yeast. Para saan ba to? Pampasarap po ito. Yan. So maganda to ka-low carbs kung ano po, may ganito kang stock. 1/2 baking powder. Yung nutritional yeast po, maganda siya. Preheat natin yung oven ng 230 Celsius in 15 minutes. After natin ma-mix maigi po, ito na. Yan. Ibibake na po natin siya sa ating oven. Yan, 230 Celsius in 15 to 20 minutes. Depende rin sa oven mo po kasi. Then, gawa na po tayo ng cream cheese natin. Mozzarella tsaka cream cheese pagsasamahin natin. Gumamit lang po ako ng double boiler. Kung mayroong microwave, okay din. Para po sa ating kangkong or spinach. Yan. So, tutunawin lang po natin siyang dalawa. This time po, wala pa akong microwave. Pero ngayon pinost ko na meron na microwave, praise God. Salamat po Olive sa yung pinagkaloob ng microwave at kay Tita Long. Thank you po. Then after nito matunaw, mag-a-add po tayo ng all-purpose cream. Konti lamang po kasi masyado siya malapot. Yan, add lang po. Then okay na po yan, itabi na po natin. Gawa na po tayo ng white sauce, 250 ml o yung natira nating all-purpose cream. Pagsasamahin lang natin tsaka yung ating grated parmesan cheese. Available po yung ating mga cheese sa Jeddar's Green Dahan. Salamat po. Yung mozzarella, yan. Then nag-add po ako ng cheddar. So kayo na pong bahala kung gaano karaming cheese. Then nag-add ako ng konting tubig po. Pwede kayo mag-add ng butter. Yan, pagsamahin na natin yung ating kangkong tsaka yung ating cream cheese kanina po na tinunaw natin sa double boiler. Yan. Then naglagay po ako ng konting asin. Hayaan lang natin to na kumulo na ilang minuto hanggang sa medyo lumapot po. Yan, katulad yan. Yan ay pinaka-sauce natin. Kung walang oven, paano gagawin? Ito po, may sample din ako na ginawa sa kawali. Then, ito naman po yung sa atin sa oven. Ilalagay na po natin yung ating white sauce na ginawa. Yan. So, kayo na pong bahala kung gaano din karami. Kasi nga po ay cream cheese yung gagawin po natin. Meron tayong spinach or kangkong. Then, ito yung sa kawali. Binaligtad na po natin. Nilagyan na lang din natin ng ating white sauce. Tapos, add lang din ng cheese.
Depende na rin kung gusto niyo po mag-add ng pepperoni, pwede naman. Kung ano pang mga ibang flavor ninyo para sa ano. Then, tatakpan lang po natin hanggang mag-melt na lang yung cheese sa ibabaw. 'Di ba po, pwede kahit walang oven. Then, ito naman yung sa atin, sa oven naman natin, yung ating kangkong. Circle lang po natin yan sa ibabaw. Depende kung gaano karami slice ang gagamitin niyo po. Para pag slice, meron na rin siya sa ibabaw. So, 'di ba mga ka-low carbs, bakit pa tayo bibili? Gawa na lang tayo, mataas pa sa protina itong pizza natin. Then add na lang po ng mozzarella, cheddar. Ang nilagay ko po dito yung quick melt na cheese. Yan, para sa ibabaw. Then ibalik natin sa oven hanggang mag-melt lang at ayun na. Meron ka na pong napakasarap na creamy spinach pizza o creamy kangkong. 'Di ba po? Then, ito po yung pangalawa, gumawa po ako ng creamy mushroom, cheesy, nabubulol po, cheesy mushroom. By the way, kung umabot po kayo sa part na ito po, salamat po sa pag-comment kung tiga saan po kayo para alam ko lang po kung saan umabot ang aking video. Nilagay ko lang po the cheese na nilagay ko po doon sa isang pizza natin. Yan, nasa condo po kasi kami nito. Then, add na lang po ng mushroom. Pwede ba yung sa lata? Pwede naman po. Basta always check the ingredients. Yan. So, balik lang natin sa oven o sa microwave. Yan po para mag-melt lang. At ito na. 'Di ba po, Christmas and New Year at pang birthday, pwedeng-pwede to ka-low carbs. Masaya pa rin po ang buong pamilya kahit naglo-low carb at kahit hindi naglo-low carb, magugustuhan po ito. So, stay healthy, stay low carb po and God bless sa ating lahat.